magandang umaga sa ating lahat. Maganda ka pa sa umaga. Kamusta po ang mga taga-Barangay San Jose? Nasaan yung mga kaka-Zumba lang? Totoo nga po ba? Anong oras po kayo nag-Zumba kanina? Ba't fresh na fresh pa rin mga itsura ninyo? Nasaan ang staff ng health center natin? Doc P, congrats ha! Sa lahat po ng ating mga kasama, siyempre, pasalamatan ko ang ating mga barangay officials sa paunganan ni Cap Noel. Cap, maraming salamat mga kagawad, barangay staff. Maraming salamat sa tulong at suporta at naging instrumento din ng inyong barangay council para maging maayos ang construction natin. Sila po yung laging nag-update sa akin, nagre-report sa akin at ayan, talagang malaking bagay yung magandang relasyon ng LGU city level at barangay level. Nagiging mas maganda at mas mabilis ang trabaho, nagiging mas madali ang buhay natin. Sa ating sanggunian panlungsod, sa panguna ni Vice Mayor Dodot, narinig po natin ang mensahe niya. Buong-buong suporta ng ating City Council, sa panguna ni Vice Mayor Dodot sa serbisyong pangkalusugan natin. Nandyan rin si Councilor Simon, si Councilor Coach Paul, at lahat ng konsel natin. Siyempre, ang chairman ng Committee on Health, wala na pong iba, kundi ang ating Chairman Consi, Eric. At last but not the least, dahil alam naman po natin, more than 1 decade ago, dekada na palang lumipas, mula nung unang naipatayo ang struktura na to sa inisyatiba ni Congressman Roman Romulo. Kong, maraming salamat. At alam niyo, sa totoo lang, yung buong kwento ng struktura nito, yung building na ito, hindi ko na alam kasi magkamat maraming nagkukwento sa akin. Pero alam niyo naman po, nung 2013, 2015, hindi pa ako konsehan noon. Naging konsehan po ako 2016 na. Diba? Pero nung una pa lang po akong nag-iikot dito, napuntahan ko na yung health center natin na medyo okay naman. Diba? Lalo na yung mga staff natin, okay naman. Bihira lang ang reklamo sa staff natin. Pero yung reklamo madalas sa center natin, yung espasyo mismo. Lalo na yung paakyat. Pag umaakyat po kami ni Doc P, medyo nahihirapan kami dalawa ni Doc P, paakyat ng center ninyo sa ikalawang floor. Kaya, kung naalala mo Doc P, nung una tayong pumunta doon, sabi talaga kailangan gawin natin. Ba't ganun? Ba't tayo nagtitiis dito sa maliit na espasyo samantalang years ago, may napatayong building na sabi nga ni Kong kanina, di ba? May approval na yan ng DOH. Ang balita pa nga nun, pati daw gamit sasagutin ng DOH, may approval na daw. Yun yung sabi dati, di ba? Kayo rin naman nagkwento sa akin. Ngayon, hindi ko na alam yung buong kwento. Yung mga gamit na yun, hindi naman natuloy na. Siguro, siyempre, pag health center, sino bang nai-control talaga? Yung LGU, hindi naman yung congressman Kaya siguro hindi na-aprobahan, hindi ko na alam yung buong kwento. Sa madaling salita, hindi natuloy. Sayang yung building. Kaya ginawa natin ng plano, siyempre kung 2015, iba na rin yung standards ng DOH sa mga health center, sa super health center, pati sa ospital, iba-iba na, At ang isa sa ginagawa natin ngayon, yung mga health center natin, bukod sa nag-accredit tayo para sa e-consulta, sa YAPA program, di ba talagang mahigpit tayo, sumusunod tayo sa mga requirements para mas maganda rin yung mga nakukuha nating benepisyo at para mas maganda naman yung espasyo natin. Kaya tiningnan natin ano ba yung kailangan ng building para ma-update siya o ma-upgrade siya para pasok siya sa para sa ngayon yung sa kasalukuyan ay requirements ng DOH para makakuha tayo ng permit to construct hanggang sa mga accreditation na kailangan para buo yung serbisyo natin. Kasama na hanggang yung madalas na pag-uusapan ngayon, yung YAKAP program. Meron na po ba dito na nakapag-enroll sa YAKAP? Sana po, kasi sayang po.
maganda yung mga benepisyo tungo sa universal healthcare. Nakalinya tayo sa framework ng nasyonal at isa nga po tayo sa nangunguna tungo sa full implementation ng universal healthcare. Sayang naman po kung di tayo mag-avail ng mga benepisyo na meron na. Ito po, kapag nakausap ko po yung mga taga-DOA, sa PhilHealth, ang lagi nilang sinasabi sa susunod ng mga taon, padagdag lang po yung mga benepisyo na matatanggap natin. Kaya ngayon pa lang, mag-avail na tayo, alamin na natin kung paano ito. At nandiyan naman po yung staff ng health center natin para alalayan po tayo. At ang mission po natin dito, sa lungsod ng Pasig, siyempre universal healthcare, pangkabuuan, pero yung isang malaking bahagi po nito ay yung pagpapalakas ng primary health, preventive healthcare, para hindi na tayo umabot sa ospital. Kailangan palakasin natin ang primary healthcare. Walang bansa na magandang healthcare system na hindi malakas ang primary healthcare. Kaya mula sa itong bagong health center natin hanggang sa iba't ibang health center sa buong lungsod ng Pasig, ano kaya yung susunod na ma-inaugurate natin? May mga pinapagawa po tayo, siguro Sumilang yung susunod. Susunod sa Sumilang, pag natapos yung health center sa Sumilang, may isa pa tayong project, malapit lang din dito, although barangay Sumilang pa technically may sakop sa kanya, yung community ER naman po natin. Kasama pa rin siya sa under ng primary healthcare network natin, pero ang purpose natin dito, kaya tayo magtatayo ng community ER para sa District 1, para yung mga maliit na bagay, emergency, pero hindi naman life-threatening, hindi ka naman inatake sa puso. Hindi ka naman, kumbaga, okay ka naman, nagalusan lang ng konti, may konting sugat, may minor lang, medyo nahirapan lang huminga, pero okay pa naman, pwedeng dumiretso. Imbis na sa ospital na mahaba ang pila, sa ospital na punong-puno sa buong Metro Manila, dun ka muna sa community ER. So yun yung mga next project po natin, kasunod ng mga health center na magbubukas sa lungsod ng Pasig. Kaya maraming salamat sa lahat po sa inyo, sa lahat ng taga San Jose, sa lahat ng mga kasama nating opisyalis dito, at tuloy-tuloy po tayo para sa mas malakas na healthcare system sa buong lungsod Pasig.